Yan, hello! Good morning po and good evening. At dun po sa iba, magandang tanghali. Ayan. So, City Times po muli at tayo po ngayon ay gagawa na naman ng isang content dito sa ating garden. Ayan. So, nakikita nyo, ang dami ko na namang collection. So, bago po ang lahat, maraming salamat sa ating mga subscribers, sa ating mga viewers na palaging dumadaan ang ating vlog. Ayan, so, doon po sa hindi pa nakakapag-subscribe at nadadaanan ng ating vlog, so, please subscribe naman po. So, malaking tulong po yan sa ating channel. Ayan, so, salamat po sa inyong lahat. At alam ko na kayo ay mga busy, pero andyan pa rin po kayo. Ayan, so, salamat po sa ating mga nakakasamang mga kapwa creators. Ayan, so tayo ay patuloy na nagtsatsaga, patuloy na gumagawa ng content para sa ating mga plano, mga pangarap na tayo ay makapagbigay tulong sa iba. Ayan, so tayo ay galing sa trabaho nung isang araw at tayo ay napadaan sa isang garden or sa isang store na nakita natin na napakarami. So bago ko pakita sa inyo yung ating mga nakolek, bago ko pakilala sa inyo, ipapakita ko muna sa inyo yung aking nadaanang garden. At ito po yun.
At ito na po ang aking naiuwi sa aking pagdaan sa garden na yon. Yan. So, yun po ay sa lugar ng Eglinton and Gill. Yan. Intersection po siya. Yan. So, ito po ang una kong na-collect do sa store na yon, na ito po ay tinawag na baby rubber plant. Family po ito ng peperomia. Yan. So, dahil yung paso niya, parang talagang sa pambentang paso. So, ang ating gagawin, ililipat natin sa marami-raming lupa. Yan. So, tatry natin na pagandahin, palakihin. Ayan. So, ito namang isa, ito yung tinatawag na golden photos. Yan. Isa pa rin family ito ng ating mga photos na ibinlog nung isang sinundan lang na vlog natin. Yan. Pero ibang klase naman to. Nakikita natin na may mga puti. May mga puti siya sa kanyang dahon. Yung kasi isa na ating ipinakita dun sa dating vlog na ating pinutol-putol, plain lang siya. Ito siya, plain lang na photos. Yan. Plain lang siya. Kaya, ayun, nag-collect din tayo ng may iba't ibang kulay naman. Yan. So, may puti siya na ano sa dahon niya. Yan, kung makikita nyo. Ang ganda. At doon siya inilagay niya sa, alam niyo yung mga baso na iniinuman, yung mga plastic na disposable. Doon niya inilagay. So, kaya medyo, kung bibili kayo, medyo mura doon sa store na yon. Yan. Yun nga lang kayo ang maglalagay ng maraming lupa or ililipat nyo sa paso kung gusto nyo maganda-ganda yung tataniman niya. Yan. At isa pa, ito yung tinatawag na monstera. Ayan. So, ito yung Swiss cheese plant. So, napaka-ano siya, dwarf siya. Ayan. So, ganun din, tulad na dahil nga pambenta, dahil nga na nasa store, ay ni-store yung ating pinuntahan. So, talagang doon lang siya talaga naka-ano sa mga paso na talagang ililipat din natin. Kasi nasa apartment tayo, nasa bahay tayo, nasa indoor tayo. So, wala tayo sa store. Kaya, medyo bibigyan natin ng presentableng paso yung ating mga nakolektang halaman. Ayan. Ito yung dwarf na monstera na sinasabing Swiss plant. Ayan. So, ang ganda niya kasi yung ang liliit ng dahon niya. Marami na kasi, ilan na kasi yung monstera ko dito. At sa susunod, ipapakita ko sa inyo aking collection ng iba't ibang klase ng monstera. Ayan. So, napakadaling buhayin niya. Maganda siya, lalo't higit sa loob ng bahay. Ayan. So, eto, mayroon din tayong nakuha na isang maganda, nasa magandang paso naman. At ito ang tinatawag na monstera Thai. Ayan. So, mga bagong dating ito, mga bagong collection natin. Hindi katulad ng mga nandito na inaabot na ng 2 years, 3 years, at tumagal na sa atin yung mga nasa likuran natin. So, ito yung monstera Thai. Ayan. So, ang dahon naman niya, malalapad na may butas sa sa gilid-gilid niya. Pero, hindi siya nag-i-end. Natatapos lang yung butas niya doon din sa gilid. Hindi siya nag-i-end na katulad nito. Ito kasi, nag-i-end yung yung pagkaguhit niya, yung pagkahiwa niya, nag-i-end siya. Ito, hindi siya nag-i-end. Nabubutas lang siya dun sa gitna. Ayan. At ito, nagkaroon din tayo ng maliit na ito naman talagang siguro yung iba dito talagang blessing lang sa atin, binigay lang sa atin. So, ito yung tinatawag nilang wandering Jew. Yan. So, I hope na mapalaki natin, mapaganda natin kasi ang liit-liit talaga nung lalagyan niya. Pero ang ganda niya pagka napalaki natin. So, nakakakita tayo ng ganito na talaga namang ang ganda ng dahon niya. Yan. So, mga bagong halaman natin na collection natin sa ating garden. Sa ating maliit na garden dito sa ating
sulok. Yan. So, napakaganda ng maraming halaman sa loob ng bahay, lalo't naalagaan natin dahil na tayo ay sinasabing green thumb. So, napapaganda natin yung mga halaman. At ito pa yung isa na ating na-collect nung araw na yun. Yung sa pagdaan natin sa school ni Susie. Yan, Susie Garden Shop. Yan. Ito yung ating sisig plant. Yung ating sisig plant dati, mayroon tayo dating sisig plant. Green na green naman siya. Namatay siya kasi masyado siyang nalunod sa tubig. Yan. Ito kasing sisig plant, hindi dapat siya nalulunod sa tubig. At isa pa, nag-winter na ilagay natin dun sa tabi ng bintana. So, na-defrost siya. Naninigas siya dun sa ice, yung sa pagkaka-isno. Tapos, nag-frozen yung bintana. So, napadikit siya doon hanggang sa makita na lang natin na nanlalaglag na yung mga dahon niya, naninigas na yung mga steam niya. So, hindi na natin sila na-recover. Kaya, ang ginawa natin, naghanap tayo ng bago. Kasi, ang ganda nito sa loob ng bahay. Talagang, nagiging nagpo-purify siya ng air sa loob ng bahay. So, nakakita tayo na maganda. Ang kulay naman ito ay nagba-violet. Ayan. Parang nagbo-blow, siya. Parang blue-violet siya. Yung tinatawag na indigo, kung tawagin. Ayan. So, napakaganda ng pagkakatubo ng sisig planta ito. At, gusto ko talaga ito sa loob ng bahay. Yan. So, huwag lang natin ilagay dun sa frozen, yung sa napo-frozen or sobrang init. At mapapalaki natin siya. Mabubuhay natin siya. Ilagay lang natin sila dun sa tamang place na hindi siya manlalanta. Hindi manghihina ang kanilang mga stem. Ayan. So, ito yung ating sisig plant. So, ilan dito ang ating na-collect nung tayo ay galing sa trabaho na napadaan tayo sa store na yon. Kasi ang gaganda talaga ng halaman niya. Ma-attract talaga kayo pag napadaan kayo. Lalo't kung kayo ay talagang ng halaman. Sabi nga, si Tita Ems talagang siguro ang mata na ni Tita Ems ay talagang sa halaman na pag nakapokus sa halaman, pag nakakita ng halaman, talagang andaling ma-attract. Kasi talagang collect tayo. Pero, nagpapatubo din naman tayo. Ang dami din nating napapatubong halaman. At yun nga, pag tayo nakapagpatubo, pag may nangangailangan, hindi naman natin sila kundi natutulungan naman natin sila. Kasi yung iba, minsan gumagaya lang maghalaman. Yung iba naman, minsan nagtatry, kasi hindi naman sila makabuhay talaga. So, nagtatry silang maghalaman. Kaya ang ginagawa natin, dahil nga minsan may sobra tayong halaman na sobra na sa ating bahay, pinapatry natin sila na maghalaman ulit. Kasi napakaganda yung may halaman ka sa loob ng bahay. Iba po talaga yung pag may halaman tayo sa loob ng bahay, hindi po dry ang ating loob ng bahay. Parang, paggising nyo pa lang sa umaga, alam nyo yung bahay nyo pag may halaman, ang fresh ng pakiramdam nyo. Lalo pa makikita nyo may bulaklak or green na green. Ang sarap po ng pakiramdam. At saka yung parang hindi siya talagang yung pakiramdam nyo sa loob ng bahay, hindi siya tuyong-tuyo. Dahil may ibang parang humihinga din. Kasi napakaganda nila pagka nagre-release sila ng oxygen. Ayan. So, yan lang po ang ating mga halaman na ating na-collect nung isang araw. At sabi ko nga, pag may magaganda tayong nakikita, tinatry natin na ilagay natin. At tinatry natin na ipakita rin sa ating YouTube para makilala din nila kung ano ba yung mga halaman na ating kinokollect. Ayan. So, dahil nasa ito ay kulang siya sa lupa. Kaya medyo nalalaglag yung kanyang dahon. Ito, katulad nito, nalaglag na siya kasi kulang siya sa lupa. Dahil ang vitamins na kanilang nakakain ay konti lang. Kasi ang gusto din nila yung maraming lupa. Yung ang ugat nila ay nakaka-spread ng ayos. Kasi sabi nga, wala silang freedom pagka ganyang kaliit ang kanilang paso katulad nito.
nasa baso lang siya na disposable. So, pag binutasan lang niya yung baso ng maliliit, so pag diniligan natin siya, parang ang bilis niyang madry. So, walang freedom yung ugat niya. Yan. At ito rin, ganun din. So, didiligan lang natin ng kaunti, maya-maya, iga na siya. So, nakikita nyo naman yung mga dahon. Naningitim na siya dahil sa kakulangan nga ng kanilang food, sa kakulangan ng kanilang kinakain. Ayan. Yan. So, ang gagawin natin, ililipat natin sa magandang paso at ating aalagaan. Ating bibigyan siya ng magandang vitamins. At ilalagay natin dun sa hindi masyadong naaarawan. Ayan. So, ngayon, dahil mayroon tayong paso dito na kulay green, na ito naman yung talagang ating ginagamit para ilagay natin dito sa ating collection. So, ang gagawin natin, yung mga halaman na pwede nating ilagay dito, ilalagay natin sa ating paso. So, mayroon tayong mga inihanda at saka yung dating paso natin na ginamit natin sa photos noon, may mga sobra pa siya. Yan. So, tayo ngayon ay maglalagay ng halaman. Ang uunahin natin ngayon ay yung ating rubber plant. Na yung ating rubber plant ay talagang kung bibilhin natin yan, napakamahal ng rubber plant, lalo na pag magagandang store yung ating mabibilhan. So, makakabili nga tayo ng mura, pero yun nga, talagang magpo-provide tayo ng magandang paso. So, isa pa po pala, meron tayong na-collect din nung araw na yon na ito naman ang talagang napakaganda nating halaman, na ito naman ay talagang nagagamit natin sa pag tayo may ubo. Yan. So, dati meron na din tayo nito na palaki, na frozen din nung winter. Yun lang ang kalaban natin dito ay yung winter. Tapos nakalimutan natin sa tabi ng bintana. So, magpo-frozen talaga siya. Hindi talaga natin magagawa ng paraan kung ano. Mas pag na-frozen na sila. Kasi talagang kahit yung steam nila, manlalambot na. At ito nga, ang gagawin natin ay ating palalakihin din. At ayan. So, napakaganda dito sa loob ng bahay. Alam nyo, pagka inilagay nyo ito dun sa may malapit sa pintuan, pagpasok nyo palang amoy nyo na yung amoy oregano. Talaga namang ang sarap ng amoy. Ayan. So, hindi pa natin na iinom, hindi pa natin na pipiga, ay amoy na natin ang amoy ng oregano. Ayan. So, napaka-common na yan lalong higit sa Pilipinas, common na common yan. Maraming klase ng oregano, pero ang gusto ko sa oregano yung kulay green ang dahon. Dahil yun ang sobrang bango talaga. Napakabango ng oregano na yan. Yan. So, ang ililipat natin ngayon ay ito munang ating rubber plant. Ayan. So, medyo na siya, yung lupa niya. Tingnan nyo ang lupa niya dahil nga nang napakaliit yung nilalagyan niya. Ito, tuyong-tuyo na siya. Yan. Wala na siyang katubig-tubig. Yan. So, ang gagawin natin, ilalagyan natin ng potting mix. Ang lupa natin ginagamit talaga ay yung all-purpose na, yung ready to use na. Nandun may mga vitamins na siya. At sabi ko nga sa inyo, nagko-collect tayo ng lupa, hindi para mag-invest, kundi lupa natin kino-collect ay yung na-expire. Yan. So, yung inilalagay lang natin sa paso. Yan. Kaya, every 6 months, para maganda ang ating mga halaman, para magtagal sila, ay aanuhin natin siya. Papalitan natin sila ng every 6 months. Kaya, ang ginagawa ko, may mga may mga tanda sila na itong halamang ito ay malapit nang ma-expired ang lupa nila. Nilalagyan ko sila ng tanda talaga, ng mga pangalan at yung mga nila na marirecall ko kung kailan sila pwedeng palitan. Ayan. Kaya medyo pag dito kayo naghalaman sa Canada, medyo magastos ang halaman dito. Yan. Kaya, ang ginagawa natin, na yung YouTube natin, so, nagiging
nag-i-enjoy naman tayo sa pag-YouTube. Kaya nakakatuwa. Hindi lang tayo nag-aalaga, hindi lang tayo nakakatulong sa iba, kundi kahit tayo nag-i-enjoy sa paghahalaman. Ayan. So, o di ba? Ang ganda ngayon ng ating rubber plant. Ayan. Oh. So, pag nailagay natin siya sa magandang baso, from dito sa plastic na galing sa store, so, inilipat natin siya dito sa magandang pot. So, ang gandang tingnan ngayon ng ating rubber plant. Ayan, tingnan nyo. Kumikintab na siya. Kumikintab yung daw niya. Parang na-feel niya na siya ay secure na siya ay nasa magandang kinalalagyan niya. So, yung ugat niya nag-i-spread na. So, tuwan-tuwa na ang ating rubber plant. Ayan. So, yung isa pa na ating ililipat ay itong ating monstera. Na itong ating monsterang ito ay naman siya, dwarf naman siya. Na ito ang sinasabing Swiss rubber plant. Ayan. So, na din siya. So, dahil sa dinilig ko lang siya kahapon dahil napansin ko ay parang na siya, tuyo na at nagkakaroon na ng puti-puti yung kanyang dahon. Tingnan nyo, parang hindi na siya healthy. Nagkakaroon na ng hindi maganda yung dahon niya. Kaya, ang ginawa ko, kung makikita nyo, mayroon na siyang mga, yung trunk niya. Dahil nga, natutuyuan siya sa liit ng kanyang paso. At, nagkakaroon siya ng puti-puti. So, ang ginawa ko, diniligan ko siya, pero, kulang pa rin. Kaya, ililipat natin siya sa isang magandang paso. Ayan. So, siya pala ay may 4 na puno sa isang paso. So, pagsasama-samahin natin sila kasi hindi pa sila masyadong nakaka-adapt dito sa ating lugar. Dahil kalilipat nga niya dito. So, pagsasama-samahin natin sila. Kukunti pa rin yung ugat nila. Ayan. So, dahil nga ito ay kung sakwan inadapt natin, kinuha natin dun sa kanilang lugar kung saan sila nagmula. So, inadapt natin dito sa ating bahay. Kaya, pagagandahin natin sila. Ayan. Tapos, ang ginagawa ko dun sa ating binilhan, ipinapakita ko sa kanya yung ating video para natutuwa naman siya kasi yun nga, binigyan niya tayo para gamitin natin or para matuwa. So, ginawa natin, pinapakita natin sa kanya yung ating mga halaman. Ayan, so hindi nga lang tayo nakakapag-video kundi talagang alam niyo yung pakiramdam na re-refresh tayo pagka tayo ay ng halaman. Parang ang sarap-sarap ng pakiramdam pag yung mga halaman natin ay kulay green. Yung nag-green sila sa loob ng bahay natin. Yung iba, ayaw nila ng halaman kasi nagugubat daw yung bahay nila. Pero depende po yan sa pag-aalaga natin ng halaman. Magugubat lang yung halaman ang bahay natin kung pababayaan natin ang halaman natin. You see? Ang ganda ng ating monstera ngayon. So, nababagay sila sa ating mga paso na ating pinaglagyan. Ayan. Yan. So,
ililipat natin sila para pag sa susunod na ipakita ko sa inyo, magaganda na yung kanilang mga itsura. Yan. So, ito, ililipat natin dito sa kulay green. Yan. Yan. Ang ganda nila pagka naalagaan natin sila. Biruin mo, yung iba patapon na lang dun sa store. Parang hindi na nila, kasi nga may mga dami nilang halaman, parang itinatapon na lang nila yung mga iba na pangit na. Parang patapon na lang. Pero sa atin na nakakapag-alaga naman tayo at napapaganda natin. So nanghihinayang tayo, kaya ang ginagawa natin, sa halip na itapon nila, ibigay na lang sa atin. So, dahil kung pupunta tayo sa mga store na talagang mabibili natin ito, ang mahal, halaman na patapon na ibibigay naman sa atin. Ayan. Yan, merong bata dito na nangungulit at kanyang laruan ang ipinapakita. Yan. Pinapakita niya yung kanyang sisiw. Yung ating apo. Yan, ang apo ni Tita Ems. So, yung sisiw niya ay pinapakita sa atin. Yan. So, yan. Ito na lang pong isang ito ang huli natin ililipat. Yan. So, tingnan niyo ang halaman na ito. Talagang ito ay patapon. Tinapon na. Talagang kung saan inilagay na lang sa isang sulok. Yan. Ito. Inilagay sa baso. Tapos, inilagay na lang siya sa isang sulok. Dahil, ay, Daddy! Ay, tinutulak! Sorry. Opo. It's okay. It's okay. It's okay, kuya. Ayan. So, inilagay nila sa isang sulok. Tapos, ayun nga, nung dumating ako, dahil kalilipat nga lang nila, nung dumating ako, nakita ko, nasabi ko, ang daming halaman dito na parang hindi na niya iniintindi sa isang sulok. So, tinanong ko siya, sabi ko, tinanong ko siya kung anong gagawin niya dito sa halamang ito. Sabi niya, I don't know. Yan. So, ngayon, sabi niya sa akin, if you want, take it. So, natuwa ako dahil, dahil sabi ko, kung ibibigay sa akin, kukunin ko. Ayan. So, ibinigay naman niya sa akin. Kaya, tuwan-tuwa ako nung yung mga nandun sa tabi, ibinigay niya sa akin. Yan. So, nakakatuwa din po ba na tayo ay galing sa trabaho na bigla tayong makakakita ng ganun. Na magbibigay sa atin kahit na patapon nila, na alam naman natin na magiging sa atin, bakit hindi natin kunin na kaya pa naman natin i-restore. Ayan. So, kung marirestore natin, bakit hindi natin i-try? Kaysa naman itapon niya ito. Yan. So, ang gagawin natin ay ibigyan natin siya ng magandang pag-aalaga para ma-restore natin ang halaman na ito. Yan. So, ating tapos pag na-restore natin, ipapakita natin siya na ito yung ibinigay niya na halaman na itatapon na sana niya. Para naman matuwa siya. Ayan. Hindi man natin siya kalahi, hindi man natin siya yung ka-language, at least marunong siya niya yung gusto natin. Nakikita niya yung gusto natin. Tinanong nga niya ako kung mahilig ako sa halaman. Sabi ko yes. Sabi ko ganyan. Kaya yun, ibinigay niya sa atin lahat ng nandun sa kasulok. Pero hindi po lahat. Yung iba lang, kasi nga sabi ko, nagbabiyahe lang ako, hindi ko kayang bitbitin lahat. Kaya, ang ginawa niya, yun lang pinakagusto ko, yun lang ang ibinigay sa akin. At sabi nga niya, kung babalik ako,
wag na akong bibili ng halaman kasi mag-video na lang ako at bibigyan na lang niya ako ng gusto ko. 'Di ba ang sarap pakinggan ng ganon na may magbibigay sa iyo ng halaman na dati bumibili ka. Ayan. So, yan, ito yung ating halaman na ating mga kinolek nung araw na yon. Ayan. So, bali ito ay bali 3 days pa lang sa atin. At ngayon lang natin na ipakita sa inyo. Ayan. So, ito naman po ang ating content ngayon, ang ating mga collection, ang ating mga naidagdag sa ating mga halaman dito sa ating garden, sa maliit na garden dito sa ating maliit na tinitaran. Ayan. So, maraming salamat po sa inyong lahat sa pananatili, sa panunood sa aking channel, at salamat po sa lahat ng patuloy na nagre-reach out sa channel ni Tita Ems TV. Ayan. So, thank you so much po, and please like and share, and of course subscribe po. Yan. So, thank you so much, and God bless everyone. Bye bye.